Pag-aliw lang sana ang nais ng binata matapos niyang rumenta ng isang bayarang babae. Pero nagulat siya nang berhen pa ito. Napakatagal ng panahon nang muli silang magkita at ipinagbubuntis na pala nito ang anak niya. Ating alamin ang buong kwento. Kamusta raket kagabi? Saad ni Jenna nang magising ako 4:00 ng hapon. Dumiretso ako sa kusina para magtimpla ng kape. Prostitute kami pero iba yung diskarte ko kaya naman sa isang taon na pamamalagi ko sa bahay aliwan na yun, wala pang nakakakuha sa akin. Eto, kumita naman kahit papaano. Kinuha ko yung sarili kong lagayin ng kape. Sus, wag mo na akong lokohin. Sa ganda mong yan, tiyak na walang gabi na zero ka. Ngusong Aniya. Well, totoo naman ang sinabi niya. Pagdating sa itsura may ibubuga ko. May nagtangka na ngang kumuha sa akin bilang isang modelo pero 5,000 lang yung offer kaya naman inayawan ko. 15,000 kasi yung kinikita ko, laway lang ang puhunan. Dahil kay Jenna na nga galing na maganda ko. Tubo akong Mindoro kaya kailangan ko talagang mangupahan kasama si Jenna. Pero nalipat kami sa malaking kondo na ito dahil sa sugar daddy ni Bruha. Bali kuryente at tubig nga lang talaga yung binabayaran ko. Napalinga kami sa pagkatok ng pinto. Naku, si Jeremy yan. Paniniguro ni Jenna sa akin. Baklang bugaw pero alam niya ang aking diskarte. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Ano nga tin? Bungad ko'y matapos sinandal ko sa pinto ang gilid ng katawan ko habang hawak ang kape ko. Tinignan niya ang roba na suot ko kaya isinara kong maigi ang gawi sa aking dibdib. Gaga, hindi tayo talo. May malaki akong customer. 6 digit to. Mayaman at gwapo. Hindi ko nga lang alam kung gagana yung pangpatulog mo. Aniya, patungkol sa aking teknik. Una kasi nilalasing ko muna sila tapos tsaka ko lalagyan ng sleeping pills ang kanilang inumin. Kaya ko yan, magtiwala ka. Eh di kung hindi gumana, eh di hayaang mabiyak. Isusugal ko yung sarili ko kaya siguraduhin mong 6 digit ang akin dyan. Paniniguro ko. I-text mo sa akin yung details. Huling saad ko bago tuluyang pagsarahan siya ng pintuan. Mukhang malaking isda yung kakainin mo ah. Biro ni Jenna nang sumapit ang 6:00 at makita niya ang aking postura. Hindi ko na siya nasagot pa nang ibigay ni Jeremy ang address ng hotel na pupuntahan ko. Taxi ang aking sinakyan. Dinaanan ko si Jeremy para masamahan niya ako kung saang hotel yun. Basta kung sakali na may mangyari na hindi maganda, tawagan mo ko kaagad, okay? Bilin niya sa akin. Kinabahan ako ng kaunti sa paraan kung paano siya magbilin. Pinihit ko ang doorknob. Madilim ang kwarto at hindi ko naman alam kung saan naroon ang switch ng ilaw. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa makita ko sa sala ang mga naglalarong ilaw doon. Good evening. Kitang-kita ko kung paano dumapo ang malamig niyang mata sa akin. Bigla kong binalot ng kaba. Come here. Ang malaking tinig niyang iyon ang mas lalong nagdulot sa akin ng kaba. Ang mga ilaw ay sapat na upang makita ko kung gaano siya kagwapo, lalo na nang tunggain niya ang isang bote ng alak. Evan POV. Why are you here? I mean this job. Pagkaklaro ko sa kanya. Because I want money. Diretsong saad niya sa akin. Ngumisi ako tsaka ako siya tinignan. Akmang lalapit ako sa kanya nang pigilan niya ako. Drink it first. Aniya, patungkol sa alak na inaalok niya sa akin. Do you think am I stupid? I have a high tolerance in alcohol kaya hindi mo ko malalasing. Dahil hindi gumana ang plan A, syempre plan B. Balak mo kong patulugin. Saad ko nang hawakan ko ang magkabilang kamay niya dahilan para mabitiwan niya yung baso at bumagsak sa sahig yun. Balak mo kong takasan? Bulong ko sa kanyang tenga. Napalunok siya. Hindi, balak kong ibigay sa iyo ang gusto mo kung sana tulog ka pero dahil ayaw mo, di sige gawin natin na gising ka. Pangahamon niya na ikinangiti ko. Bumaba ako sa ibaba niya at pinunit ang kanyang stocking. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Pakiramdam ko'y mababaliw na ako. Teka, dahan-dahan lang naman. Masakit kaya? Angal niya na ikinangiti ko. Patunay lang iyon na hindi biro ang sukat ng sakin. Wait, berhen ka pa? Usisa ko at ang pananahimik niya ang sumagot sa akin. Para bang gusto ko siyang alukin at iuwi na lang sa bahay. She's totally perfect kung hindi lang sana ganito ang trabaho niya. At ilang saglit nga lang, nagawa namin ng tagumpay ang bagay na yun. Maris POV. Hello? Sagot ko sa linya nang magring yun. 3 buwan na akong hindi nakakauwi sa Mindoro. Diyos ko, bakit naman hindi ka na bumalik pa? Ani Jeremy sa akin.
Nakatanaw ako sa matatayog na puno at umiinom ng red wine. Buntis ako. Saad ko na bahagya niyang kinatigil. Masyadong matulis ang lalaking yun at talagang hindi ako nakaligtas kahit isang gabi lang na may nangyari sa amin. Oh, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ani Jeremy, sobra-sobra na yung pera na binigay niya at wala na din akong plano na makita siyang muli. Pagtatapos ko, anong plano mo sa bata? Ipapalaglag mo? Sasabihin ko ba sa iyo ang kalagayan ko kung ipapalaglag ko lang din to? Naiinis na saad ko, tsaka ako siya pinatayin ng cellphone. Kalahating milyon ang naging bayad ko ng gabing yun dahil berhen ako. Labas pa ang tip kaya naman sapat na yun para makapagsimula ko. May naipon din naman ako sa bangko kaya makakasimula na ako ng panibagong buhay. Sa inis ko, ibinaba ko ang wine. Hinawakan ko yung maumbok kong tiyan. Ayokong kamulatan niya ang pagiging bayaran ko. Kaya mas maiging iwanan ko na yung trabaho na yun. Gusto kong maging isang mabuting halimbawa sa kanya. Oras na magkaisip siya. Inaalala ko din ang muling pagkikita namin ng lalaki na iyon. Mayaman siya at nasisiguro kung oras na malaman niyang nabuntis niya ako, babawiin niya sa akin ang anak ko. Malakas na busina ng kotse ang nadinig ko mula sa labas ng bahay. Lexus? Bungad ko nang pagbuksan ko siya ng gate. Isa siya sa mga naging customer ko pero kwentuhan lang ang nangyari sa amin kaya nga napalapit ako sa kanya. Siya din ang tumutulong sa akin upang i-manage ng maayos ang perang naipon ko. Hi! Matamis ang ngiting aniya. Inimbitahan ko siya sa loob. Tumatanggap naman ako ng small investor. Lalo na at ikaw, hindi kita tatanggihan. Natatawang aniya. 200,000 lang kasi yung kaya kong ibigay sa ngayon dahil bala kong magpatayo ng maliit na resto. Salamat naman kung ganun para kahit papaano may aasahan ako oras na maipanganak ko yung bata sa tiyan ko. Huwag kang magdadalawang isip na tawagan ako Marie. Aniya, tsaka ako tinapik sa balikat. Dahil mag-isa lang ako sa buhay, talagang pinangahawakan ko yung mga salitang iyon ni Lexus at talaga namang hindi niya ako iniwan sa mga pagsubok na kinakaharap ko. Kumuha pa nga siya ng maid na mag-aasikaso sa akin nang maipanganak ko si Gray. Napili ko yung pangalan na yun dahil sa mata ng lalaki na kabuntis sa akin hanggang ngayon, malinaw pa din sa aking alaala. Sir, naka-schedule na po yung flight nyo pabalik ng bansa. Baka next month naman po yung pagbalik ni Ma'am Melissa from Macau. Tinanaw ko si Chris. How about the operation? Patungkol ko sa pagbili ng armas sa mababang halaga. Okay naman na sir, hihintay na lang daw ni Mr. Smith ang bayad sa bank account niya. Tumango ako matapos mag-report ni Chris. Nagsalin ako ng alak sa aking baso. Tumayo ako at namulsa. Tinanaw ko ang manyebing daan ng Las Vegas. 7 taon na ang nakalilipas. Kamusta na kaya siya? Napangisi ako matapos ay napailing. Yung babae na ako mismo ang naka-divergenize ang inaalala ko. Para bang sinira ko yung pangarap niya sa isang iglap lang. Kahit pa isa siyang bayarang babae, dalaga pa din siya at ako ang nakauna sa kanya. Tinapos ko ang pag-iisip ko nang tawagan ako ni Lexus. What the? Hindi ka pa nakasakay sa eroplano? Natatawang aniya. Tss, makakausap mo ba naman ako kung nandun na ako? Minsan kasi mag-isip ka din, hindi yung puro single mom yung iniisip mo. Sa lahat ng single mom, ito ang hindi ko ipagpapalit no? O bakit hindi ka pa sinasagot niyan? Baka pagbalik ko dyan, ako ang magustuhan yan. Balo ka, umayos ka nga. Matalik kong kaibigan si Lexus at talaga namang kadikit ko siya sa lahat ng bagay. Pero kadalasan, siya din ang mortal kong kaaway. Palagi kasi kami nag-aagawan sa titulo. Siyempre hindi ko kilala ang salitang tao, kaya naman kahit kailan, hindi pa siya nananalo sa akin. Halos magdadalawang araw din ang naging lipad ng sarili kong eroplano. Ustong paglapag nga nun, mukha kaagad ni Lexus ang aking nakita. Ang talas talaga ng pang-amoy mo. Saad ko nang lapitan ko siya. Sir, saan po kayo sasakay? Tanong sa akin ni Chris. Dito na lang kay Lexus, ingat kayo pa uwi. Saad ko dito. Nag-half-hug kami ni Lexus matapos ay tinapik ko ang likod niya. Sa tapang ng pabango mo, papayag ba naman akong hindi ako yung unang makasilay sa'yo? Tawang saad niya. May kailangan ka kaya mo ko kinukulit. Hindi naman, maliit lang to. Ngiwing aniya, tsaka binuksan ng makina ng kotse. Nagbukas kasi ng resto bar yung alam mo na. Panimula niya, mukhang iyong single mom ang kanyang tinutukoy. Bala ko sanang gawin kang investor nun, kaya kita dadalhin dun. Napakatalino mo, wag mo sa aking ipakilala yung babae mo dahil ako na magsasabi sa'yo. Nakatitig pa lang ako baka naglalaway na yun. Binatukan niya ako. Baliw ka, kung gano'n yun di sana matagal na akong sinagot nun.
Pagdating sa resto bar na tinutukoy niya, talagang napatango ako. Mukhang expensive at talagang hindi sasabihing tinayo yun sa probinsya ng Mindoro. Pang-classic ang disenyo. Buti wala si Marimar. Nagbakasyon daw eh. Ani Lexus nang ibaba ang isang bucket na in-order niya. Marimar? Maganda ang name niya. Sounds interesting. Pagbibiro ko nang samaan ako ng tingin ni Lexus. Kumalma ka, i-engage na kami ni Melissa. Sus, matinik ka kahit pa-engage ka na. Ngusong aniya na ikinahalakhak ko. Anyway, may kakilala ka bang detective? May gusto kasi akong paimbestigahan. Sad ko nang magsimula na kaming uminom. Kaklaruhin ko lang kung nasa mabuting kalagayan na ba yung tao na yun. Tumango si Lexus at binigay sa akin ang number ng binanggit niyang detective. Wait for me, mysterious nightmare. Nasabi ko habang nakangisi. Hindi ko siya makakalimutan sa 7 taon na yun at panahon na siguro para naman makawala ako sa bangungot na dinulot niya sa akin. Kinaumagahan ay talagang ipinatawag ko yung detective na inirekomenda ni Lexus sa akin. Wala pa akong alam tungkol sa kanya pero ang huling pagkikita namin ay doon sa unit na pinagtatrabahuhan niya. Jeremy Chepeco yung manager niya sa pagkakaalala ko. Paliwanag ko sa kanya. Hayaan niyo po, gagawin ko yung makakaya ko para mahanap yung babae na tinutukoy niyo. Sa ganoon natapos ang pag-uusap namin, nakipagkamay ako sa kanya bago siya tuluyang lumabas kapalit nun ng pagpasok ni Chris, dala ang puting papel. Sir, heto na po yung pinapareview niyo. Aniya, tsaka inilapag yung papel sa aking table. Marimar Alfonso po, may restaurant siya at resto bar. Hindi pa naman siya gaanong kilala sa industriya ng pagninegosyo but isa siyang investor sa company ni Sir Lexus. Lumabi ako tumango. Talagang sinisiguro ni Lexus ang pagyaman ng babae niya. Mukhang hindi naman ako malulugi sa kanya kahit na pumasok ako sa resto bar niya dahil kay Lexus. Kaya sige, I go for her. Tumango si Chris. Pero gusto kong personal siyang makausap. Ayokong kay Lexus lang matapos ang pag-uusap namin. Mamaya magkabanggaan na kami tapos hindi namin kilala ang isa't isa, diba? Tumango naman si Chris. Sige po sir, i-schedule ko po yung meeting niyo with Miss Alfonso. Pag alis ni Chris, nangalumbaba ako. Malaki ang binahid ko sa kanya. Pero sa halip na umulit pa siya para sa mas malaki, ay umalis siya. Bakit? Anong dahilan? Yun ang mga gumugulo sa aking isip. That was my first time at talagang hanggang ngayon, sariwa pa din sa alaala ko yung pakiramdam na yun. Ang lasa ng labi niya, ang natural na bango niya kasabay ng bawat pagdaing niya habang ginagawa namin ang bagay na yun. At ang magandang mukha niya, alam kong malaking kasalanan ito kay Melissa pero matatahimik lang ako oras na malaman ko yung totoo niyang kalagayan. Dahil sa malalim na pag-iisip, huli na nang makita ko ang pagtawag sa akin ni Melissa. My God, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Irritabling bungad niya. I'm sorry, madami akong ginagawa. Katwiran ko, nadinig ko ang matunog niyang palatak. Nasa airport na ako. Akala ko next week pa yung dating mo. My God, Evan, hindi ka ba masaya na makita ko? Isa yan sa dahilan kung bakit kami madalas mag-away. Walang lambing ang tinig niya. Talaga namang napakasungit. Okay, I'll catch you there. Kahit na naiinis, kaagad kong sinakyan ang kotse ko. Nasa gitna na ako ng kahabaan ng highway nang makakita ko ng isang malaking billboard kung saan naroon ang pamilyar na figura. Sandali kong binagala ng takbo ko habang nakatingin sa billboard kung saan naroon ang babae na nakasama ko ng gabing yun. My God! Akmang magagalit na naman si Melissa nang samaan ko siya ng tingin. Okay, fine. Nainis lang naman ako eh. Palagi ka na lang kasing may ginagawa pag tatawag ako. Nakalabing aniya. Hindi ko siya pinansin, sa halip ay pinagbuksan ko siya ng pinto ng kotse. Akmang sasakay na ako nang mahagip ng aking mata yung babae na kamukha nung nasa billboard. Palabas na sila tulad namin pero mukhang hindi niya ako napansin. Napalinga ako sa batang lalaki na akbay niya. Damn! Naiinis na mura ko, parang yung version ko yung kasama niya. Akmang hakbang ako palapit sa kanila pero hinawakan ni Melissa ang kamay ko. Nilingon ko siya na may nakakainis na tingin. Nilapitan ko sandali ang kotse na nasa likuran namin at ibinilin na wag alisin ang mata sa dalawang yun. Ang inaakala kong pagputol sa nakaraan namin ng babae na yun, lalong lumalim dahil sa bata na kasama niya. Ano bang plano mo? Ayan na naman ang irritabling tono niya. Gusto ko mang lapitan sila at magtanong ay hindi pwede dahil narito si Melissa. Yung totoo, ano ba talagang iniisip mo? Aniya, habang nasa daan kami.
kung paano kita iiwan oras na hindi ka nagbago. Wala sa ulirat na nasabi ko. Napatahimik siya, talaga namang nagitla sa aking sinabi. Walang halong pagbibiro ang sinabi ko. Pagkahatid ko nga sa kanya sa bahay nila, hindi ko na siya kinausap. Tinawagan ko yung isa kong tauhan. How's your status? Sir, nakasunod pa din po kami sa subject. She's driving with Mr. Madrigal. Si Lexus? Bakit? Sunod-sunod na tanong ko. Based on our observation, they are in a relationship, sir. Napalunok ako. Huwag niyang sabihin na ang babaeng yun ang single mom na palagi niyang kinukwento. Pagbalik ko sa office, naroon si Chris at nag-aantay sa akin. Kakabalik lang po ni Miss Alfonso on her trip, pero nasabi ko naman na po sa kanyang tungkol sa gusto niyo, which is alam na din po ni Sir Lexus. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang kaba sa akin. Maaaring dahil may posibilidad na masira ang pagkakaibigan namin ni Lexus dahil sa kanya, o baka dahil umaasa ako na ang batang kasama niya ay anak ko. Maris POV. I'm on my way, Lex. Just chill. Sabi mo nga mabait naman yung kaibigan mo na yun. Natatawang saad ko. Kakatapos ko lang ihatid sa school si Gray dahil tapos na ang bakasyon niya at balik eskwela na. Hindi naman sa ganun, Marie. You know, he's a kind of diamond breaker. Natatakot ako na baka pag nagkita tayo, sasabihin mong siya na yung gusto mo. Natatawang ani Lexus, kaya napatawa din ako. Anong klaseng pag-iisip yan? Hindi naman ako ganun, no? Hindi sana sinagot na kita. Umugong ang malakas kong tawa. What the? Para akong sinampal ng sarili kong pangarap. Pakiramdam ko ay nakasimangot siya. Sige na, gawin mo na yung lahat para mapapayag siya, okay? Love you. Ani Lexus, tsaka pinatay ang linya. Sa sarili kong restaurant ang venue ng meeting place namin ni Mr. Anderson. Pinarada ko ang kotse at luminga-linga. Iilan pa lamang ang customer nang mag-ring ulit ang aking cellphone. Hello? Nandito ako sa left side malapit sa glass wall. Anang nasa linya. Mukhang iyon si Mr. Anderson. Nakasuot siya ng gray. Nakangiti ako nang lapitan ko siya, pero kaagad na nabura iyon nang matanawan ko ng buo ang mukha niya. Napakurap ako. Hindi ako makaimik. Hello? My name is Evan Harris Anderson. Tumayo siya tsaka inalok ang kamay niya sa akin. Bakit? May nasabi ba akong masama sa'yo? Nangangapa na aniya. Napakurap ako tsaka ako tinanggap ang kamay niya. I'm Marimar Alfonso. Nice meeting you. Formal na saad ko. Naramdaman ko ang pagpiga niya ng bahagya sa kamay ko habang nakangiti. Nice is not enough. So it's pleasure to meet you, Miss Alfonso. Wala akong mabakas sa kanya na naaalala niya ako o kilala niya ako, pero para bang may pinupunto ang sinasabi niya. Please have a seat. Anyaya niya pa sa akin. Ngumiti siya ng matamis. Nilalakad ka sa akin ni Lexus. Akala ko'y nakwento niya na ako sa iyo, pero base sa reaction mo, nagulat ka nang makita mo ko. Hindi niyo ba ako napag-uusapan? Hindi naman. Nagulat lang ako. Hawig mo kasi yung kaibigan ko past year ago. Really? Kukurap-kurap na aniya. Para bang wala talaga siyang ideya. Baka naman hindi siya talaga yun. Baka kamukha niya lang, hindi ba? O baka hindi niya ako makilala. Well, nasa na yung kaibigan mong yun? Inosenteng aniya. Kahit paano, napanatag ako kaya ngumiti ako. Hindi ko na alam. By the way, I'm sure na alam mo na kung anong dahilan ng pagkikita natin. Saad ko tumango siya. Oo naman, sigurado akong hindi din naman ito yung huli. Bumungis-ngis siya, dahilan para makita ko yung maputi niyang ngipin, pero naputol ang pag-uusap namin nang pumasok ang isang babae, sopistikada kong tignan at halatang mataray. So ang babaeng ito yung dahilan ng pagiging cold mo sa akin? Bungad niya habang nakaturo sa akin ang kamay niya. Nakuha namin ang atensyon ng lahat, kaya naman tinapik ko yung kamay niya na nakaturo sa akin. Excuse me, hindi ko alam kung anong iginaganyan mo, pero magbigay galang ka naman sa owner ng tinatapakan mo. Kunot ang noo na saad ko. Namaywang siya, tsaka sarkastik ang tumawa. Ang kapal ng mukha mo na magmalinis. Hoy kabit! Aniya, pero malakas sa sampal ang ibinigay ko sa kanya. Huwag mo kong subukan dahil kahit sino ka pa, hindi kita uurungan. Singhal ko sa kanya. Akmang sasampalin din ako ng babae pero hinawakan ni Mr. Anderson ang kamay niya para pigilan yun. Business meeting ito, Melissa. Huwag kang mag-iskandalo. Aniya, bagaman kalmado, halata na may pagbabanta. Business? Wala ka pang kamiting na ganito kaganda, kaya tigilan mo ko. Marahas na binawi ng babae yung braso niya kay Mr. Anderson.
Salamat sa papuri mo. Pero para sa kaalaman mo, may anak na ako at malapit na din akong ikasal kay Lexus Madrigal. Taas noong saad ko, ayokong mag-overthink pero kitang-kita ko yung pagkabigla sa mukha ni Mr. Anderson. Salamat sa pagpunta Mr. Anderson, pero pag-usapan na lang natin siguro to kung kasama si Lexus. Ayokong isipin ng babae na yan na gusto kita. Tinaasan ko sila ng kilay bago tuluyang lumayo at tumalikod. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun para tawagin akong kabit. Nakataas ang usong saad ko. Nag-drive ako papunta sa company ni Lexus. Oh, tapos na kayo mag-usap? Ibinagsak ko ang puwit ko sa sofa na naroon, tsaka ako nag-cross arms. Like what the fudge? Dumating yung girlfriend niya at sa harap ng mga empleyado ko, tinawag niya akong kabit. Naiinis na saad ko. Ano? Kumunot ang noo ni Lexus. Pinaliwanag namin na business lang kaya kami nagkita. Ba't ayaw ba namang maniwala? Anong ginawa mo? Sinampal ko. Nahihiyang saad ko kay Lexus. Nang umugong ang malakas na tawa niya, sinamaan ko siya ng tingin kaya siya'y tumigil. Wala na akong pakialam kung umayaw pa yung kaibigan mo sa pagiging investor ko. Nagtatampo waring saad ko. Ganon? Sabay kaming napalingon sa pintuan kung saan naroon si Mr. Anderson. Nakasandal ang likod niya sa pinto habang naka-cross arms at nakangisi. Gusto kong magtanong kung kailan pa siya dumating doon at bakit hindi ko siya naramdaman, pero wala akong sapat na lakas ng loob dahil naaalala ko sa kanya yung tatay ng anak ko. Isinuksok niya sa bulsa niya ang kamay niya tsaka naglakad palapit kay Lexus. Labas naman ako sa nangyari. I'm willing to be her investors pa din kahit na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Melissa. Aniya pa kay Lexus. Sigurado ka? Ani Lexus, kaya tumango naman si Mr. Anderson. Mauuna na din ako. Kinlaro ko lang, baka kasi may iba pa siyang mahanap. Sayang naman ako. Tawang aniya na naman na ikinangiwi ni Lexus. Hinintay namin na makalabas siya bago muling magsalita si Lexus. Mag-iingat ka pagkasama mo yung Eva na yun. Kahit kaibigan ko yun, hindi kita ipagkakatiwala dun. Ngusong ani Lexus na ikinatawa ko naman. O sige na, dadalawin ko si Grace sa school. Baka kung ano na yung kalokohang ginagawa nun dun. Saad ko at nginitian lang ako ni Lexus. Naglakad ako palabas hanggang sa matanaw ko ang dapang gulong ng aking kotse. Hala, anong nangyari dito? Hawak ko ang nakalaylay kong buhok habang sinisilip ang kotse ko nang makita ko palang napalabas si Mr. Anderson. Oh, anong nangyari? Inosenteng aniya. Alam kong malaking kasalanan mag-overthink pero bakit tingin ko may kinalaman siya dito? May bumutas ng gulong ko. Ngiwing saad ko. May pupuntahan ka ba? Nagdadalawang isip ako na sabihin sa kanya na kay Gray ako pupunta. Di bale, magpapasama na lang ako kay Lexus. Saad ko tsaka akmang babalik ako nang hawakan niyang pulsuhan ko dahilan para ako'y mapatigil. Ako na maghahatid sa'yo. Ngiting aniya. Wala na ako nagawa pa nang hatakin niya ako pasakay ng kanyang kotse. Tingin ko talagang magsiselos sa akin ng girlfriend mo kung ganito ang gagawin mo. Dapat lang siyang magselos kung alam niyang may gusto ko sa kasama ko. Aniya habang nakatanaw sa daan matapos ay lumingon sa akin ng nakangiti. Pwede ba kitang gustuhin? Tanong niya na ikinautal ko. Ha? Saad ko para bang bigla ako nabulunan ng sarili kong laway. Nadinig ko ang matunog niyang tawa. Diba hindi naman dahil kay Lexus ka na? Maliban na lamang kung magpapaagaw ka, talagang aagawin kita. Pinikitan niya ako tsaka ngumiti. Muli niyang ibinalik ang mata niya sa daan pero ang puso ko hindi na bumalik sa normal na pagtibok. Para ako napapagod na ewan sa lakas ng kalabog nun sa dibdib ko. May balak ka pa bang balikan ng daddy ng anak mo? Maya-maya aniya na aking ikinatakot. Hindi siya yun, kaya bakit naman ako matatakot, diba? Hindi ko alam. Saad ko nang ihinto niya ang kotse. Nilingon niya ako nang walang kasing lamig. Bakit hindi mo alam? Seryosong aniya. Dahil hindi naman ako yung tipo ng babae na gugustuhin niya. Matapang ko siyang sinagot. Nakatanaw ako sa kanya mga mata nang bigla niyang habulutin ang kamay ko palapit sa kanya. Alam mo bang 7 taon mo kung binaliw kakahanap sa'yo? Kakaisip kung kailan ka ulit makikita. Bulong na aniya pero napakalakas ng epekto nun sa akin. Nanlaki ang aking mga mata. Nahulog ako sa patibong niya. Nagkunwari siyang hindi niya ako kilala. Akmang kukunin ko pabalik ang kamay ko pero lalo niyang hinawakan iyon ng mahigpit. Ngayon sabihin mo, anak ko ba si Gray? Nanlaki ang aking mata. Paano mong nakilala yung anak ko? Parang maiiyak na saad ko. Sagutin mo yung tanong ko.
Huwag mo kong sagutin ng tanong din. Maikli lang ang pasensya ko. Huwag kang maniwala na may magagawa sa akin si Lexus. Oras na ginusto ko yung gusto kong gawin. Pakiusap, bitawan mo ko. May GF ka na kaya hayaan mo na kami ng anak ko. Anak ko siya kaya hindi ko kayo pwedeng hayaan. Bigla ay umamo ang kanyang boses. Sabihin mo, anak ko ba siya? Ang luha ko ay biglang bumuhos. Hindi ko alam kung tama na aminin sa kanya. Ngunit, naawa na din ako sa kalagayan ni Gray. Sa tuwing kailangan niya ng daddy, walang uma-attend para sa kanya. Ayaw niya sa Tito Lexus niya dahil hindi daw yun ang daddy niya. Pakiusap, wag mo siyang kukunin sa akin. Luha ang saad ko nang bitiwan niya ang kamay ko at bigla niyang ibinagsak ang likod niya sa upuan ng kotse. Kaya pala hindi ka nagpakita sa akin nang matanggap mo yung kalahating milyon na binigay ko'y buntis ka na. Matagal kaming hindi nag-imikan. Hindi mo man lang ba siya ipapa-DNA? Nilingon niya ako. Sa itsura pa lang ng bata na yon, wala na akong duda na anak ko siya. Pati yung abuhin kong matay nakuha niya. Anong balak mo? Maging ama niya? Pero paano yung girlfriend mo? Nag-alala ko bigla. Baka kuhanin niya si Gray at sila ang magpalaki sa anak ko, hindi pwede. Iisipin ko pa. Sa ngayon nakahinga na ako. Wag mong tatangkain at takasan ako kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Kilalang pamilya ang pinagmula ni Melissa kaya hindi ganun kadali na iwan siya. Balak mo siyang iwan? Bigla akong kinabahan pero nasagot iyon nang tumango siya. Mas may dahilan ako na iwan siya. Ayoko maging dahilan ng pagkasira niyo. Huwag mo siyang iwan ng dahil sa anak mo sa akin. Paano kung sabihin kong matagal ko nang limot ang damdamin ko sa kanya mula nang makilala kita? Nanlaki ang mata ko. Sinsero niya iyong sinabi at talaga namang kumiliti iyon sa puso ko. Muli niyang pinaandar ang kotse hanggang sa huminto iyon sa tapat ng eskwelahan ni Gray. Mukhang wala na talaga akong maitatago sa iyo. Saad ko dito. Pangalan mo lang yung hint sa lahat. Masyadong madamot ang Jeremy na yun. Magpasalamat siya dahil hindi ako inatake ng pagiging walang yako. Kung hindi, siya na sana yung naunahan kong hanapan ng paglilibingan kaysa hanapin ka. Halata ang pagkaburyong sa kanyang tono. Sa ngayon hindi pa ako handang humarap sa anak ko. Pakiusap, ipaliwanag mong maigi kay Gray kung bakit ngayon lang ako nagbalik. Wag mong tatangkain na siraan ako sa kanya. Kahit nandito ako sa kotse ko, madidinig kita. Banta pa niya bago ako tuluyang bumaba. Paghakbang ko ay eksakto naman na lumabas na si Gray sa gate. Ma'am! Dinamba niya ako ng yakap at talagang tuwang-tuwa. Matapos ay napalingas sa kotse na pinagmulan ko. Parang ngayon ko lang po nakita yung kotse na yun. Kay Tito Lexus po ba yun? Hindi anak, sa isang kaibigan. Paliwanag ko rito. Bumaba ang bintana nun at nakatanaw sa amin si Evan. Wow, ang ganda po ng kotse niya, mami. Si daddy po kaya may ganyan din? Namilog ang mata ko sa hindi ko inaasahang tanong niya. Oo naman, hindi lang ganyan ang kotse niya. Nasaan na po siya? Parating na siya, malapit na. Malapit na. Hinintay kong umalis ang kotse ni Evan bago ako pumara ng taxi. Pag-uwi sa bahay, naroon si Lexus. Oh, bakit nakataksi kayo? Siyempre, nariyan na naman ang uso ni Gray. Nasira kasi yung kotse ko. Ngiwing saad ko nang makadinig kami ng busina sa labas. Oh, hindi ba't si Chris yan? Ani Lexus, naglakad kami papunta sa gate. Miss Marie, nariyan na po yung kotse. Ibinilin po ni Sir Evan na ibalik ito sa inyo oras na maayos. Ngiting saad pa nung tinawag na Chris ni Lexus. Dala ng malaking truck ang kotse at dahan-dahan iyong ibinaba. Wait, don't tell me kay Evan ka sumakay papunta kay Gray. Nahihiya akong tumango. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman kasi lahat ay dapat po alam nyo. Nakapamulsa si Gray sa pants niya habang sisipol-sipol matapos naglakad palayo sa amin. Pagpasensyahan mo na yung anak ko. Nasabi ko na lamang kay Lexus. Kinaumagahan, gano'n na naman ang senaryo. Ginayak ko si Gray at inihatid sa kanyang school. Nauna siyang pumasok sa kotse. Palabas na ako nang madinig ko ang paulit-ulit na tawag niya sa akin. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Saad ko nang sumakay ako. Nakangiti siya habang hawak ang bouquet ng mga rosas. Medyo lanta na yun. Saan galing yan? Dito po sa kotse. Mami, curious na po ako sa kaibigan nyo na yan ha. Siya po ba yung Evan? Yung tumawag sa inyo kagabi? Kusang na mula ang aking pisngi. In love na yung mami ko. Naku, mahuli pa ata si daddy.
Bigla siyang natawa sa sarili niyang kalokohan. Kinuha ko yung bulaklak at inilagay sa backseat. Nagdrive ako at hindi na pinansin pa ang pangungulit sa akin ni Gray. Mami, ikwento niyo po ko sa kaibigan niyo na yan ha. Natatawang ani Gray nang bumaba siya. Mapait akong umiti. Masabi niya pa kaya mga bagay na yan, oras na malaman niyang ito din ang kanyang ama. Nagtungo ako sa aking restaurant. Bala kong doon na lamang i-display mga bulaklak na binigay ni Evan. Nakaupo ako sa mesa, nakatalikod sa entrance door. Ayoko din kasing mukha ko yung bumungad sa mga customer pagpasok nila. Mahilig ka pala dyan? Napagitla ako sa pagsulpot ng mukha ni Evan sa aking balikat, kaya napatayo ako. Chill na chill siya habang nakasuksok sa bulsa niya ang mga kamay niya. Ano ka ba? Bakit ka ba nanggugulat? Nauutal na saad ko. Gulat pala yun sa'yo? Surprise kasi yun sa akin eh. Nakarating sa'yo yung flowers, that means pati yung kotse. Oo actually, nandun nga si Lexus nung dumating yun. Huwag kang mag-alala, wala naman akong ibang balak. Basta't hindi nagmumula sa iyo, hindi ako gagawa ng hakbang. Yung makausap lang kita paminsan-minsan, masisiyahan na ako. Sige na, mauna na ako. Pinitik niya ang aking noo. Dumaan lang ako para makita ka. Ngumisi siya, tsaka niya ginulo ang aking ulunan. Evans POV. Dumaan ako sa school na pinapasukan ni Gray. Lumabas ako't naglakad papasok. Saan po sila, sir? Anang gwardya. I am Gray's father. Tinanaw niya ako na para bang hindi pa siya naniniwala nang mamataan ko si Gray na tumatakbo. Hindi naman maitatanggi na anak ko siya, hindi ba? Nakataas ang aking kilay. Tinanaw ng gwardya si Gray matapos ay bumaling sa akin. May problema po ba? Anang isa sa mga tauhan ko nang lapitan nila ako. Tila ba namutla yung gwardya nang makita si Miller, kilalang Hitler sa Amerika. Napangisi ako nang maglakad ako papasok. Sinundan ko ang pinagtakbuhan ni Gray. Hey, little kiddo! Tawag ko sa kanyang atensyon. Kukurap-kurap siya nang lumingon sa akin. Inalis ko ang sunglass ko nang mamilog ang mata niya. Who are you? Tila biglang lumungkot ang kanyang ekspresyon. Lumuhod pa ako para maging magka-level kami. Kahit hindi ako magpakilala, makikilala ko niyan. Tinuro ko ang puso niya. I'm Evan Harris Anderson. Inalok ko ang kamay ko sa kanya. Kayo po yung tumawag sa mami ko? Nangungusap ang mata niya. Bagay na aking ikinatawa. Binabantayan mo palang maigi ang mami mo. That's good to hear. Pasado ba ako kung liligawan ko siya? Ang cool niyo po sana. Aniya, matapos ay umuwi. Pero hinihintay po namin si Daddy. Madami po akong gustong itanong sa kanya. Tulad ng ano? Tanong ko rito. Nilingon niya ako't gano'n na lamang kalungkot ang kanya mga mata. Kung ako yung daddy mo, ano yung mga katanungan na gusto mong itanong sa akin? Gusto ko pong itanong kung hindi niya ba ako mahal at nagawa niyang abandonahin ang isang inosenteng batang tulad ko. Parang kinurot ang aking puso. Lalaki ako pero pagdating sa anak ko, nagiging emosyonal ako. What if hindi niya gusto na mawalay sa'yo? Ngumuwi siya at para bang hindi naniniwala sa aking mga sinasabi. Kung ganyan po yung sasabihin niya, ibig sabihin hindi niya po minahal si mami ko at hindi niya din po ako ginusto na isilang sa mundo. Naniniwala kasi ako na lahat ng bagay ay may dahilan. Nakagat ko ang aking ibabang labi. Hinawakan ko ang magkabila niyang balikat, tsaka ko siya niyakap ng mahigpit. Pinapasabi ng daddy mo na sorry sa lahat. Mahal ka daw niya higit kanino man. Malungkot na saad ko nang magpumilit siyang makawala sa aking bisig. Kung ganun, ikaw nga ang daddy ko. Kunot ang noo na saad niya. Ang kalmado niyang presensya kanina, para bang punong timba na may lamang tubig at basta na lamang umapaw. Bakit mo ko nagawang iwan? Nakapikit siya nang sumigaw sa akin. Alam mo ba kung gaano yung hirap at pangungulila ko sa inyo? Alam niyo ba kung ano yung nararamdaman ko sa tuwing umiiyak si mami? Hindi ko alam kung paano tatayo sa kanya at maging malakas dahil wala kayo. Walang nagturo sa akin. Pinahid niya ng braso niya ang luhaan niyang mata. Gray anak, saad ko at mga hawakan ko ang braso niya pero hinawi niya ang kamay ko. Daddy, palahaw na saad niya habang luhaan ang kanyang mga mata. Hindi po ako masamang tao. Hindi po ako naging masamang bata kahit kanino pero bakit kailangan ko pong maranasan ang mawalan ng ama? Hindi niyo po ba minahal ang mami ko? Mali ka anak. Mahal ko yung mami mo. Sadyang hindi lang siya nagpakita sa akin ng ipagbuntis ka niya.
Nagpapaintinding saad ko pero umiling lang siya tsaka nagtatakbo palabas. Gray! Patawid na siya sa kalsada nang mamataan ko yung rumaragas ang kotse at talagang wala yung planong magpreno. Nilundag ko yung entrance gate papunta sa kanya. Ibinalot ko yung anak ko sa ilalim ng katawan ko at hindi alintana ang malakas na pagtama sa akin ng kotse. Kahit na anong lakas nun, hindi ko binitiwan ng anak ko hanggang sa makita ko ang sarili ko na gumugulong sa kalsada. Dad! Daddy! Daddy! Ani Gray pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Ngumiti ako sa kanya. Gusto kong malaman mo na handa kong isakripisyo pa kahit buhay ko. Maging maayos ka lang. Ganun kita kamahal. Ipinikit ko ang aking mata. Daddy, wag mo naman po kong iwan. Sorry na po. Yun naman po talaga yung nararamdaman ko. Daddy, maawa ka po sa akin. Sir Gray, maayos ang daddy nyo. Boses iyon ni Miller. Napangiti ako kahit paano. Paanong maayos po? May dugo po sa ulo niya. Mafia po yung ama nyo at hindi sa isang kotse mawawakasan ang buhay niya. Huwag na po kayo mag-alala. Saad pa ni Miller. Kahit papaano, alam kong tumigil ang pag-iyak ni Gray. Sandali kong ipinahinga ang aking sarili. Maris, POV. Kausap ko ang live band na tutugtog mamaya dito sa resto bar nang makatanggap ako ng tawag mula kay Evan. Hello? Saad ko pagsagot ng linya. Ngunit humahagulgol na tinig ni Gray ang bumungad sa akin. Mami, si Daddy, Mami. Putol-putol ang salita niya dahil sa labis na pag-iyak. Nagpakilala na kaya si Evan sa kanya? Anak, huminahon ka please. Tell me what happened. Mami, nasa hospital po ako. Umiiyak na saad pa din ni Gray na ikinalaki ng mata ko. What? Bakit? Anong nangyari? Bakit nandyan ka? Mami, pumunta na po kayo please. High Ridge Hospital po ito, Mami. Aniya pa nang makarinig ako ng panibagong tinig sa linya. How dare you? Ikaw ang dahilan. Palagay ko'y si Melissa yun. Kaagad kong dinrive ang kotse ko. Katanghalian kaya walang masyadong sasakyan sa highway. 5 minuto lang nang marating ko yun. Inabutan kong hawak ni Melissa ang braso ng anak ko. Malalaking hakbang ang aking pinakawalan. How dare you to hold my child's arm? Nang gagalaiting saad ko matapos ay sapilitan kong inalis ang kamay ni Melissa kay Gray. Are you okay? Alalang saad ko pero mugto na ang mata ng anak ko nang tumango siya. So ikaw na naman, talagang gusto mong manira ng relasyon ng iba no? Aniya nang maningkit ang mata ko. Sino ka para paratangan ako ng ganyan? Una, tinawag mo kong kabit sa harap ng mga empleyado ko. Tapos ngayon sa hospital naman. And you get more worst dahil pati anak ko balak mong saktan. Hindi makapaniwalang saad ko. Yes, dahil siya ang dahilan kaya nandito si Evan. Karapatan ko po na maging dahilan dahil anak ako ng daddy ko. Matapang na ni Gray na ikinalaki ng mata ko. What? Biglang nautal si Melissa. Kahit ako hindi ko inaasahan yun. What are you talking about? Hindi makapaniwalang aniya. Yes, anak ako ng daddy ko at wala po kong pakailam kung sino man kayo. Even you're his girlfriend. I'm his son kaya wala po kayong magagawa. Tinanaw ako ni Melissa. Patanggi-tanggi ka pa pero talagang malandi ka naman pala. Aniya tsaka akmang sasampalin ako nang saluhin iyon ng isang lalaki. Miller, let me go. Ani Melissa. Patawad po ngunit mahigpit na bilin ito ni Sir Evan. Hindi niyo po maaaring saktan si Miss Alfonso. Patawarin niyo po ako. Pumagitna pa siya sa pagitan namin. Umalis ka dyan. Pagpipira-pirasuhin ko yung babae na yan. Patawad po, ngunit utos lang ni Sir Evan ang maaari kong sundin. Napatigil kami nang bumukas ang pinto. Naroon si Evan, nakabalot ng gasa ang kanyang ulo. Liv, walang emosyon na aniya kay Melissa. Mag-usap tayo kapag okay na ako. Aniya pa rito. No, ipaliwanag mo sa akin ang babae na yan, pati na ang batang kasama niya. Wala akong ipaliliwanag sa'yo. Umalis ka na kung ayaw mong mag-init ang ulo ko. Tapos na ang pagpapanggap. Haharapin ko kung anumang laban na ilalabas ng pamilya mo. Nakikipag-break ka na, ganun ba? Pumikit siya ng mariin. Pumasok muna kayo sa loob. Ayoko madinig ni Gray ang mga sasabihin ko. Saad niya. Giniya ko si Gray papasok sa kwarto. Matagal-tagal din kami naghintay hanggang sa pumasok siya. Mukhang sinaktan siya ni Melissa dahil sa pamamula ng pisngi niya. Kamusta ka? Ano bang naging pag-uusap nyo? Saad ko pero ngumisi siya.
Ayokong isipin na nagseselos ka. Birong aniya pero sabay kaming napahinto nang dambahin siya ng yakap ni Gray. Dad, sorry po. Sobrang sorry po kung hindi lang ako sana tumakbo. Hindi ka maaaksidente. Umiiyak na ni Gray. Naupo siya sa kama, tsaka niya isinampa ang anak niya doon, tsaka niya ito niyakap. Ngayon ko lamang naramdaman ng ganitong pakiramdam, ang makipaglaro yung anak ko sa tunay niyang ama. Masakit ang katawan ko pero parang gusto ko nang umuwi, lalo na kung sa bahay mo. Napatawa siya sa biro niya. Tulog na si Grace sa tabi niya. Hindi ko pa nasasabi kay Lexus. Natatakot ako na masaktan siya. Hindi mo naman siya sasaktan eh. Hindi mo kailangang piliin kung siya naman talaga ang mahal mo. May lungkot ang tinig niya kahit pa nakangiti siya. Para bang iba yung pinapakahulugan ng mata niya sa sinasabi niya. Huwag mo kong balikan dahil sa anak ko. Bumalik ka sa akin dahil yun ang gusto mo. Tipid siyang umiti. Tumatak sa akin ang sinabi niya at sa totoo lang, hindi ko alam ang dapat kong gawin. Nakatulala ka na naman. Ani Lexus, nang dalawin niya ako sa bahay, kaagad kong minessage si Evan na wag siyang pumunta dahil narito si Lexus. Nang gagawin mo pag bumalik na yung ama ng anak ko? Sandali niya akong nilingon. Kinausap ko si Gray na wag niya munang banggitin ang tungkol sa daddy niya na sa kahit na sino. Bakit? Babalik na ba siya? Malungkot na ani Lexus. Malapit na Lex. Hindi dahil sa kanya kaya ako ito sasabihin sa'yo. Alam kong naging mabuti at tapat ka sa akin pero kahit anong gawin ko, napakahaba na ng panahon na ginugol ko para pag-aralan kang mahalin. Pero bigo ako, hindi ko kaya Lex. Hinawakan niyang balikat ko tsaka tipid rin ng umiti. Magpakatotoo na tayo. Alam kong yung daddy pa rin ni Gray yung laman ng puso mo. Siya ang lahat sa'yo kaya naman talagang hindi mo siya magagawang kalimutan at nauunawaan ko naman yun. Hinila ko ni Lexus at akmang yayakapin nang mabilis na pumagitna si Gray. Huwag mong gagawin yan sa mami ko. I don't care if it is just a friendly hug. Hug is a kind of hug. No more explanation. Napanguso ako. Mukhang nabili na ng maganda-ganda ni Eva ng anak niya. Zap, late na ba ako? Napalinga kami sa pagsulpot ni Evan. Namilog ang mata ko. Tito! Pagtatama ni Grace sa dapat na dading itatawag niya kay Evan, tumaas ang aking kilay. Nagtatanong ang mata ko kung anong ginagawa niya dito. In-invite ko, inom tayo. Pag-aaya ni Lexus, napangiwi ako. Malakas uminom si Evan at tingin ko'y may pinaplano siya na papabor sa kanya dahil sa magandang pagngisi niya sa akin. Laruin ko muna si Gray. Paalam ni Evan. Kasundo mo yan? Ngiwing ani Lexus nang tumango si Evan. Ayaw sa akin yan eh. Ani Lexus. Siyempre, magkasundo ang gene namin eh. Ngising ani Evan matapos ay palihim akong pinikitan. Mami, pwede ko po bang makatabi sa pagtulog si Tito? Ani Gray nang 8:30 na ng gabi. Tumango ako dito. Napaka-cute naman ng batang to. Nakaka-insecure yang si Anderson. Ako kahit minsan na hindi ko nakatabi si Gray. Nakangusong ani Lexus. Syempre, namimili namang talaga ang batang yan ng mga sasamahan. Alam mo, magiging masaya siguro kung si Eva ang magiging ama ni Gray. Oo, masakit pero alam ko na nasa mabuting kamay ka kung sakali. Ano? Hindi makapaniwalang saad ko. Diba kakasabi mo lang na hindi mo ko ipagkakatiwala dun tapos ngayon heto ka't pinamimigay mo ko? Hindi naman sa ganun, nabalitaan ko kasing wala na sila ni Melissa. Bakit daw? Nauutal na saad ko. Patapos na akong igayak ang mga gagamitin namin. Hindi ko alam, tawagin mo na yon, baka tulugan tayo nun. Ani Lexus kaya tumango ako. Naglakad ako paakit sa kwarto ni Gray. Maliit na frame sa side table ang kaagad na sumalubong sa akin. May laman iyong picture nila ni Evan. Evan, tawag ko sa kanya. Nakatagilid siya habang nakayakap kay Gray. Tulog ka na ba? Saad ko pero hindi siya sumasagot. Sige, kami na lang yung iinom. Pagtatapos ko, dahil mukha namang tulog na siya, akmang tatalikod na ako nang pumulupot ang braso niya sa bewang ko at mabilis akong hinila pabalik. Nakaupo na siya sa kama. Sinalo niya ang likod ko matapos ay kaagad na hinalikan sa labi. Kanina ka pa nakikipagkwentuhan kay Lexus. Magsiselos ako. Bulong niya sa akin. Hindi ko nagawang makapagsalita nang dampian niyang muli ang labi ko ng halik. Mauna ka na, susunod na ako. Pakakalmahin ko muna yung sarili ko. Aniya, matapos ay iginaya ko patayo. Hindi ko alam pero nag-init ang pisngi ko. Wala akong espesyal na pagtingin sa kanya.
Oo, tama. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili. O ayos ka lang? Bakit ang pula mo? Ani Lexus. Naku, mainit sa kwarto ni Gray. Pagsisinungaling ko, nagpunta ako sa ref at uminom ng bottled water. Saan ka galing? Naroon na si Evan at siya pa mismo ang nagtanong sa akin. Uminom ng tubig. Bakit dun pa? Meron naman dito. Aniya, patungkol sa pitchel na naroon. Naupo ako sa pagitan nilang dalawa. Sa sahig lamang kami nakaupo. Si Lexus, ako kasunod si Evan. Hindi ito sosyal na inuman, kundi yung baso-baso lang, pero may kanya-kanya naman kami. At dahil bahay ko ito, ako ang tumayong tanggera. Paninegosyo ang usapan namin at seryoso namang sumasagot ang bawat isa hanggang sa medyo tamaan na nga kami. Alam mo bro, sinasabi ko na sa'yo mahal ko to. Turo sa akin ni Lexus, sa aming tatlo, siya ang mabilis na tinamaan. Mahal mo nga, may iba namang mahal. Malakas na tawa ni Evan. Gumapang ang kamay niya para hawakan ang kamay ko na nasa gawin niya. Napakainit ng kamay niya at ako'y na-refresh. Alam mo bro, ako naagaw dito dun sa pinagsesilosan mo. Saad ni Evan. Kakayanin mo kaya? Ama ni Gray yun. Ama lang siya, mafiya ko. Kayang-kaya ko siyang itumba. Nagmamalaking ani Evan. Kaya sa'yo ko Alam ko na no, ikaw yung daddy ni Gray. Aniya, matapos ay biglang bumagsak. Anak nang, tignan mo, ang lakas magaya tapos siya pala itong mahina. Ani Evan, matapos ay itinayo si Lexus. Walang kahirap-hirap niya itong inihiga sa sofa. Ano, iinom pa ba tayo? Ikaw, gusto mo pa ba? Oo naman, wala ako dito kung ayaw ko na sa'yo. Dugtong pa niya. Uminom. Pagtatama ko sa iniisip niya. Sandali, kukuha ko ng yelo sa ref. Paalam ko, hindi siya sumagot at tinanaw niya lang ako. Kumuha ako ng yelo. Pagharap ko ay naroon si Evan. Nakasandal sa mesa ang hips niya habang naka-cross arms. Anong ginagawa mo dito? Iba yung gusto kong inumin, yung juice mo. Ha? Napasingap ako sa paglapit niya sa akin. Ipinako niya ang kamay niya sa ibabaw ng ref para hindi ako makawala. Hinalikan niya ang aking labi. Ilang segundo bago niya bitiwan. Tulad pa din ng una kong matikman yan. Nakakabaliw. Bulong niya sa akin. Matapos ay napaliyad ako nang isunod naman niya ang leeg ko. Gusto kong magmurat pigilan ng sarili ko pero nababaliw ako sa bawat bitaw ng labi niya. Open. Utos niya. Hindi ko alam kung yung binti ko ba o yung labi ko yung tinutukoy niya. Dama. Mura na naman niya. Mawawalan ako ng kontrol kung hindi mo ko babawalin. Ang tinig niya ay para bang nagmamakaawa. Yumuko ako at pilit na alisin ang mga nararamdaman ko. Sige, tara na. Mag-aasikaso pa ako ng pinag-iinuman natin. Saad ko't tumango siya. Napapalunok pa ako habang naglalakad kami. Nandun yung kwarto ko sa kanan malapit sa kwarto ni Gray. Aayusin ko lang ito at doon na din ako matutulog kay Gray. Paliwanag ko sa kanya. Sige. Aniya, matapos ay naglakad. Naibog ako ang hangin sa bibig ko. Pakiramdam ko'y gano'n na lamang ang panghihinayang ko sa hindi namin na ituloy. Isa-isa kong nilinis sa mga pinagamitan namin. Matapos ay umakyat na din ako. Nagbuhos ako ng katawan para maibsan ang init na nararamdaman ko. Nakabalot na ako ng roba nang makagat ko yung ibabang labi ko matapos kong maalala na wala nga pala siyang gamit. Nagbabaka sakali ako na hindi pa siya tapos maligo. Pagpasok ko sa kwarto, nakaupo siya sa aking kama. Nakapikit siya habang nakabalot ng tuwalyang puti ang kanyang bewang. Evan? Ganun na lang ang hiya na naramdaman ko nang mahuli kong inaamoy niya ang aking gamit. Hala, saad ko tsaka ako yung inagaw sa kanya pero ngumisi lang siya. I miss you so much. Be mine baby. Nang gabing yun, hindi ko alam kung paanong kukontrolin ang aking sarili. Pumayag ako na may maganap sa pagitan namin. Madilim pa nang magising ako dahil sa sunod-sunod na paghalik sa akin ni Evan. Nakangiti siya nang matagumpay niya akong nagising. Maaga akong aalis, madami akong gagawin. Pakisabi mo na lang sa anak natin. Napakasarap sa pandinig ng sinabi niyang yun. Tulog ka pa, nga pala gigisingin ko na si Lexus. Ayoko magtagal pa siya sa bahay mo. Siloso din ako Katuwiran niya. Sa dami ng mga sinabi niya wala ako naintindihan. Oo nga't may nangyari sa amin pero hindi niya pa naman inaamin na gusto niya ako at gusto ko siya.
Basta wala pang opisyal sa pagitan namin, pero para bang puso namin ang nagkakaintindihan. Alas 9 na ng umaga nang magising ang anak kong si Gray. Nakayapak siyang pupungas-pungas. Mami, malalakas na katok niya sa pinto ng aking kwarto. Pinagbuksan ko siya matapos ay sinalubong ng yakap. Si Daddy po, nakalabing aniya. Maaga siyang umalis anak, may mga gagawin din kasi siya. Hindi niya po ko tinabihan eh, saan po siya natulog? Sa sofa, kasama ng Tito Lexus mo. Love niya po si Tito Lexus? Bakit po sila nagtabi? Di po ba dapat po, ako po o kaya kayo ang katabi niya? Basta, mahirap ipaliwanag anak. Lumabi lang si Gray at saka tumango sa akin. Mami, dalawin po kaya natin si Daddy sa work niya. Naku, hindi ko alam na kung pwede yun eh. Halika muna, ipaghahain kita ng almusal. Saad ko, tsaka siya iginiya papunta sa kusina. Evans POV. Ano naman ang ginagawa mo dito? Saad ko isang umaga nang malingunan ko si Melissa. Bakit? Wala na din ba akong karapatan na pumunta dito? Sinabi ko na sa'yo noon pa man, hindi na kita gusto. Nanatili lang ako sa tabi mo dahil sa kasunduan ng daddy mo at daddy ko. Yung maliit na chance na dapat mahalin ka, sinayang mo pa dahil pinagtangkaan mo yung anak ko. Walang ganang saad ko. Ang sama mo, hindi ka sa akin nakikipagsiping dahil sabi mo ginagalang mo ko, tapos malalaman kong may nabuntis kang iba. How dare you? Inamin ko naman ang kasalanan ko. Hindi ko itatanggi. Kahit kailan hindi ko itatanggi si Gray. Umalis ka na bago pa ako mapundi. Nagbabantang saad ko. Gusto mong patayin ang anak ko? Sabay kaming napalinga kay Marie na naroon sa pinto. Naiwan kasing bukas yun. Sino ka para pagtangkaan ng inosenteng bata? Wala kang puso. Nanggilid ang luha ni Marie. Mas wala kayong puso. Niloko niyo ko. Hindi ko hangad na mabuntis ng boyfriend mo, Melissa. At ano, sasabihin mo sa akin na inakit ka niya kaya ka nabuntis, ganun ba? Na siya lang ang may gusto nun? Bayaran akong babae ng mga panahon na yun. Pinilit kong magpakalayo-layo para hindi makasira ng relasyon. Pero yung BF mo ang naghanap sa amin ng anak ko. Okay na sana eh. Payag na ako maging ama lang siya ng anak ko. Pero wala akong planong agawin siya sa'yo. Pero bakit pati anak ko idinamay mo? Gusto mo din bang lumaban ako sa'yo ng hindi patas? Nanggagalaiting ani Marie. Humakbang siya palapit sa akin at wala sa isipan ko na hihilahin niya ang swivel chair kung saan ako nakaupo. Naupo siya sa kandungan ko paharap sa akin matapos kaagad niyang hinalikan ng labi ko sa harap ni Melissa. Kahit naroon si Melissa, nadala talaga ako nang ikawit niya pa ang kamay niya sa aking batok. Malandi kang talaga. Nanggigigil na ani Melissa at mga hawakan ng buhok ni Marie kaya mabilis kong pinigil yun. Humiwalay ako sa labi ni Marie. Kusa siyang umalis sa aking kandungan. Hinawakan niya ang kamay ko na may hawak na braso ni Melissa kaya napilitan akong bitiwan yun pero kapalit nun ang sunod-sunod na sampal ni Marie. Para yan sa pagtawag mo sa akin ng kabit ako. Ito naman ay para sa pagtatangka mo sa anak ko. Wika ni Marie. Ngayon mo ko tawaging malandi dahil sa ginawa mo lalo kong ipagdadamot sa iyo si Evan. Nakatanaw lang sa amin si Melissa sa loang pisngi niya. Pagsisisihan niyo lahat ng to. Tila maiiyak na aniya tsaka nagtatatakbo palabas. Pinanood lamang namin siya ni Marie. Wala kang dapat na intindihin. Naroon si Miller sa school at nakabantay sa anak mo. Saad ko, nadinig ko ang buntong hininga ni Marie. Pasensya ka na ha. Aniya nang lumingon sa akin. Naiinis ako kaya ako nagawa sa iyo yun. Aniya pa sa akin. Hindi mo yun gusto? Nakakapanghinayang naman kung ganun. Nakalabing saad ko. Ha? Tila bigla siyang nautal. Ang tapang na pinakita niya sa akin kanina biglang nawala. Napatawa ako. Tumayo ako mula sa aking upuan. Bala ko nang ipaliwanag kay Lexus ang lahat. Matapos ay daddy naman ni Melissa ang kakausapin ko. Para saan? Nauutal pa din na aniya. Para sa future. Hindi ba gusto mo ko ipagdamot? Hindi sinabi ko lang yun kasi. Napasinghap siya nang hilahin ko siya para hagan sa kanyang labi. May look like stupid? Tingin mo ba papayag ka makipag-make love sa akin kung hindi mo ko gusto? Bulong ko sa kanya matapos ay muli ko na naman siyang hinalikan. Sir, ani Chris pero hindi siya tumuloy nang makita ang kalagayan namin ni Marie. Naku, pasensya na po. Sinubukan akong itulak ni Marie pero baliwala yun. Hinuli ko yung kamay niya matapos ay ipinako ko siya sa pader malapit sa pinto.
Pinindot ko yung lock nun para wala nang makapasok. Evan, tawag niya sa akin pero hindi ko siya inalintana. Inangat ko yung hita niya at kinawit sa bewang ko hanggang sa kusa na siyang matangay sa ginagawa ko. I'll give you a pleasure you want. Saad ko dito nang magring ang aking cellphone. Damn! Naiinis na saad ko. Si Miller kasi yun at hindi ko yun pwedeng hindi sagutin dahil tiyak na importante. May kumuha po kay Sir Gray. Nanlaki ang mata ko. Ano? Nag-alala agad si Marie. Stay here. Pupunta ako sa bahay ni Melissa. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa atin. Pangako. Saad ko kay Marie, tsaka ako siya hinalikan. Hello Miller. Pupunta ako sa bahay ng mga Ford. Sige po sir. Hintayin po namin kayo doon. Pinatayan ko na siya ng linya matapos ay nag-drive ako ng kotse. Salubong ang aking kilay. Oras na mapatunayan kong sila yung kumuha sa anak ko. Uubusin ko sila dyan mismo sa bahay nila. Pagdating doon, naroon na nga ang aking mga tauhan. Hindi ko alam kung ilang kotse ang naroon. Nakaitim silang lahat. Ikutan niyo yung buong bahay. Utos ni Miller. Naglakad ako papasok kasunod si Miller. Kilala na ako ng gwardiya nila kaya hindi na ako hinaharang. Mr. Anderson, ano po at napasyal? Nakangiting saad ng daddy ni Melissa. May sadya ko. Kinukonsinti mo ba yung anak mo? Diretsahang saad ko. Nagtatanong ang ekspresyon ng mukha niya. Tolerate from what? Hindi pa umuwi dito yung anak ko. Inosenteng sagot niya. Sa loob tayo mag-usap, Mr. Ford. Nanguna akong pumasok kahit pabahay niya iyon. Naupo ako sa sofa. Nasa likod ko naman si Miller. Let me straight to my point. I am not interested to your daughter anymore. Napakurap siya kasabay ng paglunok. Pero inaasahan ko na yung pinaplano niyong kasal ng anak ko. Yes, nakaplano na sana yon pero sa kasamaang palad, may ginawa yung anak mo na talagang hindi ko matatanggap. She tried to kill my child. Bagaman nagulat siya, ay nanatili pa din siyang kalmado. May anak ako't nito ko lamang din yung nalaman. Tulad nyo, hindi ko din nahayaan na mapasama ang anak ko. But this is a deal between me and your father. As you said, my father. But my father died 8 years ago. Kaya wala nang magaganap kailanman. Kung desidido pa din kayo, kuhanin nyo si daddy at ipakasal nyo sa anak nyo. Magtatanong ako muli, Mr. Ford. Nasaan ang anak ko? Wala akong alam. Hindi ko nga alam ang mga bagay na ilang sinabi. Mariing tanggi niya. Tawagan mo si Melissa. Gusto kong kumpirmahin mong wala nga sa kanya yung anak ko bago pa kita alisan ng hininga dito. Batid niyang hindi ako nagbibiro. Nanginginig pa ang kamay niya nang tawagan ang numero ng anak niya. Melissa, nag-aalalang aniya nang sagutin ang linya. Dad, pwede po ba? Huwag niyo na akong kulitin sa kanya. May anak na si Evan, kaya malabo na natin siyang makuha. Nangunot ang aking noo. Sandali. Hindi na ituloy ng matanda ang sinasabi niya nang tutukan ko siya ng baril. Dad, tanggapin na lang natin na hindi gumana yung plano. I'll go with Teo, pabalik sa Paris. Total, hindi naman na nag-work yung mga plano natin. Sa inis ko, mabilis kong dinakma ang cellphone sa kamay ni Ford. Anong plano? Batid kong nagulat si Melissa nang tinig ko yung madinig niya. Oras na hindi ka magsalita, wala kang aabotang buhay sa pamilya mo. Pananakot ko sa kanya. Evan? Speak, Melissa. Evan, please, huwag mong sasaktan si Daddy. Magsalita ka para walang mangyari sa kanya. Kasi palugin na yung ilang mga companies namin. Umaasa na lang kami sa pagpapakasal natin. Sa paraan na yun, masasagip ang company namin. Sino si Teo? He is my long-time boyfriend. Pahinanang pahinang aniya. Ginago mo ko? Kung pala tumuloy ako sa piliin ka, wala din ako mapapala. Huling tanong ko na, nasaan ang anak ko? Minsan mo siyang pinagtangkaan, kaya sigurado na may kinalaman ka sa pagkawala niya. Wala Evan, maniwala ka. Inutos lang ni Daddy yung aksidente na yun, kaya ko yun nagawa, please. Hintayin kita ng 10 minuto ngayon. Oras na hindi ka dumating, pasensyahan tayo. Pinatay ko ang linya, tsaka ako binalingan ng tingin si Ford. Hinahamon mo ko? Tamad ko siyang tinignan. Kaibigan mo yung daddy ko pero hindi ako. Umiling ako tsaka ko siya sinuntok sa sikmura. Paulit-ulit ko siyang sinaktan hanggang sa mawala ang inis ko. May mga sugat na ang mukha niya nang ikasako ang baril. Kasabay noon nang magring ang aking cellphone. Hello Marie. Nakita ko na si Gray, Evan. Kasama niya si Lexus. Napangiwi ako.
Bigla tuloy ako nawalan ng gana na ituloy ang pagpaparusa sa matandang Ford. Ibinalik ko kay Miller ang baril. Bahala ka na kung bubuhayin mo pa yan. Pabalikin mo na din ang mga tao natin. Saad ko at naglakad na ako palabas. Tumungo ako sa lugar kung saan naroon sila Marie at Lexus. Nasa park sila at mukhang nag-uusap. Lumapit ako nang tahimik na sila. Masaya ako na si Evan nga yung ama ng batang si Gray. Noon pa man nagdududa na ako kasi magkahawig sila pero umasa pa din ako na hindi. Malungkot na ani Lexus. Hindi ko ginusto ang lahat, Lexus. Plano ko na nga talaga na mabuhay kami ng kaming mag-ina lamang. Wala sa isip ko na babalikan ako ng isang katulad ni Evan dahil bayarang babae ako ng mga panahon na yun. Hindi naman namimili ang puso, Marimar. Oras na ginusto ka nito, wala iyong halong pamimintas. Mamahalin ka niya ng buo. Masaya ako para sa'yo. Ano nang plano mo? Naging matunog ang pagngisi ni Lexus. Alam mo, napakatagal na ding nagkasama tayo. Napamahal ka na sa akin. Kayo ni Gray. Pero hindi naman pwedeng huminto lang sa ganito ang buhay ko. Bala kong pumunta muna sa ibang bansa habang nagmo-move on ako sa'yo. Gusto mo bang bayaran ko yung 7 taon na pag-aalaga mo sa mag-ina ko? Sabay pa silang napalingon sa likuran nila. Daddy! Masiglang ani Gray, tsaka nagtatakbo para yakapin ako. Hindi na no, okay na ako. Kahit paano ay may natutunan ako. Mali na umasa sa taong alam mong may ibang hinihintay. Mali ka dyan. Lahat ng pag-ibig ay isang sugal. Kailangan mong maging handa sa kabiguan dahil hindi mo mahahanap yung dawan mo kung takot kang masugatan. Saad ko, tsaka tinapik ang kanyang balikat. Nilingon ko si Gray. San ka ba nagsususuot? Alam mo bang kung san ako pumunta para lang makita ka? Kala ko may nananakit na naman sa'yo. Sorry daddy, nalulungkot po kasi si Tito Lexus. Kahit po hindi ko siya gusto kay mami, ay naging mabait pa din naman po siya sa akin. Naiintindihan ko pero sana next time, magpapaalam ka ng maayos, okay? Tumango siya, hinagkan ko ang kanyang noo. Maris POV. Matapos ang makabagbag damdamin na paalamanan namin nila Lexus, nagkanya-kanya na kami. Daddy, saan po yung punta natin? Ani Gray nang makasakay kami sa kotse ni Evan. Sa bahay ko, gusto ko makita mo naman ang bahay ni Daddy. Pagdating namin doon ay talagang namamangha kami ni Gray. Grabe ang laki po. Humahangang saad ng anak ko. May mas malaki pa dyan. Natatawang ani Evan matapos ay nilingon ako. Talaga po? Oo, itanong mo sa mami mo. Kakakita ko nga lang din doon nung nakaraan eh. Napatawa siya nang hampasin ko siya sa braso. Alam ko na naman nakabastusan ang nasa isip niya. Bakit ba? Tatawa-tawa siya. Nakakaintindi na yung anak mo kaya wag kang magbiro ng ganyan, Evan. Sigaw ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Gray matapos ay iginiya papasok ng isang kwarto. Sumunod ako sa kanila. Ito yung magiging kwarto mo, anak. Pwede ka ding magsama ng mga kaibigan mo. Mas maganda nga kung babae sana. Napahalakhak na naman siya. Minilugatan ko siya ng mata para itigil niya ang ganoong pagbibiro sa anak niya. Daddy, lalaki po ako eh. Ayoko sa mga babae, except po kay mami. Maingay po kasi sila. Palagi nilang tinatanong kung ano pong lahi ko. Bakit daw po ang gwapo ko? Sinserong nagkukwento yung anak ko sa daddy niya. Actually, half American, half Turkish ako, anak. Dito lang ako lumaki dahil sa lola ko. Nasa na po sila? Nasa heaven na. Kasama na nila si Papa God. Paliwanag ni Evan nang hindi ko inaasahan. Natitingin siya sa akin. Ikaw, ano naman ang plano mo? Ha? Di maging mami pa din ang anak ko. Maging wife, wala pa ba sa plano? Alam mo, mas maigi sa ngayon na magkakilanlan muna tayo para naman kahit paano masiguro natin na gusto natin ng isa't isa para wala tayong pagsisihang mga bagay sa sarili natin. Mami, hindi pa po ba ako proof sa love niyo ni Daddy? Ani Gray, pero ngumiti ako tsaka ako hinaplos ang pisngi niya. Anak, iba-iba ang uri ng love. Ang love na gusto ni Mami ay ang pangmatagalang love. Ayoko ng bandang huli, maghihiwalay din kami ng daddy mo. Sige, ganito na lang para matapos yung mga haka-haka mo. Oras na magbuntis ka, pakakasalan mo na ako. Wow, ibig sabihin nun magkakaroon ako ng baby brother or sister? Oo anak, basta ipagdasal mo kay Lord. Mukhang malakas ka sa kanya eh. Itatawang saad pa ni Evan sa anak niya. Si Miller ang naging driver ni Gray, kaya naman talagang malayang nagagawa ni Evan ang mga gusto niya, lalo na sa akin. Sa tuwing aalis ang anak namin, napakadami niyang dinedemand. Sa katagalan niya,
Talagang nakasanayan ko na ang mga bagay na yun. Tanghali na ako nagising isang umaga. Ang anak mo, saad ko nang pababa na ako ng hagdan. Pumasok na, halika mag-breakfast ka na. May flight ako sa Singapore mamaya kaya hindi na kita maaasikaso. Naglakad ako palapit sa dining table namin. Inilapag ni Evan ang plato ko na may lamang fried rice, piniritong bawang sa ibabaw. Napangiwi ako kasabay ng takpan ko ang ilong ko. Ano ba yan? Ba't ganyan? Ang baho. Ha? Paano mabaho? Eh di ba favorite mo yan? Malay ko basta ayoko niyan, ilayo mo sa akin yan. Tinignan niya ako na makahulugan. Wait, naglilihi ka ba? Iniwas ko ang paningin ko sa kanya. Marie, naglilihi ka nga. Hindi no? Nguso ko pero para bang nakumpirma niya ang tanong niya sa sarili. Tumalon-talon siya sa tuwa. Akala ko talaga maitatago ko yung bagay na to pero hindi. Palagay ko'y nabuntis ako nung panahon na uminom kami. Mula kasi noon, wala pang nangyari sa amin. Marie, gusto kong madinig. Aniya, pero ngumuso ako. Oo na, wala din namang halaga kahit malaman mo dahil aalis ka. Napakatulis mo. Isang dalihan lang talaga napupunlaan mo ko. Lalo siyang napatawa sa aking sinabi. Kahit nalaman niyang buntis ako, hindi talaga siya nagpatigil sa flight niya. Ang ending, kailangan kong pumasok sa office niya dahil walang tatao dun. Kasama din niya kasi si Chris, ang kanyang sekretary. Alaunang nagayak ako at halos mag-aalas 2 na din nang makarating ako ng kanyang company. Napakurap ako nang napakadilim sa loob nun pagpasok ko. Kinuha ko ang phone ko nang huminto ako sandali. Bala kong tawagan si Shaina, isa sa mga staff. Ma'am, bungad niya sa akin. Wala bang kuryente? Bakit walang ilaw? Pa-check naman ang generator. Saad ko, tsaka pinatay ang linya. Naglakad ako nang biglang bumukas sa mga ilaw. May stage na naroon sa harapan kung saan nakatayo si Evan habang nakangiti. Akala ko nasa Singapore ka. Nasabi ko pero parang ako lang ang nakadinig nun. Napalinga ako sa gilid kung saan naroon si Miller at iginigya si Gray palapit sa akin. Anak, anong ginagawa mo dito? Ano bang meron? Naguguluhang saad ko. Siyempre ma'am, mawawala ba naman po yung pinaka-importanting tao sa buhay niyo ni Daddy? Relax lang po kasi kayo. Natatawang aniya. Naglakad kami hanggang sa makarating kami sa papusong mga rosas. Malapit na pong matupad ang mga pangarap ko ma'am. Aniya pa, bago bitiwan ng tuluyan ng kamay ko. Nakatungtong lang si Evan sa stage na yun, hawak ang mikropono sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang aking kwento. Paunang aniya. Alam ko na madaming nakakaalam sa inyo na medyo maloko din akong tao. Ngising aniya. Hindi lang pala mga empleyado niya ang naroon dahil may mga kakilala din akong bigating tao katulad ni Mr. Smith. Maskulado ang katawan at may mga tattoo din na medyo mahaba ang buhok. Bumaling ulit ako kay Evan nang magsalita siyang muli. Gusto ko masaksihan yung lahat ng formal kong panunuyo sa aking inabando ng mag-ina na ngayon ay magiging ganap na naman na ina sa pangalawa kong anak. Nahiya ako sa bulong-bulungan ng mga tao doon. Hala, buntis ka na po mami. Matinis na tinig ni Gray ang aking nadinig. Napangiwi ako. Pagtingin ko kay Evan, naglalakad na siya palapit sa akin. Napangiwi ako. Marimar Alfonso, will you be my wife forever? Aniya, matapos ay lumuhod kasabay ng ilabas niya ang singsing mula sa kanyang bulsa. Oo na yan mami. Daddy, isuot mo na po. May hirapan na si mami mag-isa lalo at dalawa na po kami ni baby. Nagtawanan ng lahat ng taong naroon nang tinig lamang ni Gray ang nadidinig sa loob. Pati kami ni Evan ay natawa na rin. Oo, handa na ako maitali sa buhay mo Evan. Saad ko, tsaka akong umiti. Tumayo siya tsaka isinuot ang singsing sa aking daliri. Yung kiss! Dinig pa naming sigawan pero napatawa na lang kami. Walang kiss dahil mamaya ako maniningil. Bulong sa akin ni Evan kaya hinampas ko ang kanyang balikat. Buntis na ako't lahat, ganyan ka pa. Wala kang irarason sa akin. Kahit manganganak ka na kakainin pa din kita. Napangiwi ako. Umiling na lamang ako dahil alam kong biro lang naman yun. Nang mga sandaling yun, nag-uumapaw ang aking tuwa. Sa totoo lang, mahirap idetalye isa-isa yung totoong damdamin kapag nasa ganoon kang sitwasyon. Basta ang alam ko'y masaya. Sobrang saya. Lalo na sa part ni Gray, matagal niya kasi itong pangarap, ang mabuo kami at matawag na kumpletong pamilya. Mami, hindi po ba tayo malilit? Ngiwing ani Gray,
1 linggo lang kasi talagang plinano ni Evan ang kasal namin. El Nido ang venue ng kasal namin at beach wedding ang napili namin. Hindi ko na inasahan na dadalo din si Lexus at magiging best man pa ni Evan. Anak, mamaya pa naman ang simula. Inaayusan pa kasi ako ng mga artist na kinuha ni Evan. Baka po mainip si daddy dun eh. Kahit pa mainip yung daddy mo, hindi ka na nun iiwan. Natatawang saad ko na kanyang ikinalabi. Ako yung kinamulatan ni Gray pero mukhang lalaki siyang makama. Dahil pareho kaming walang magulang ni Evan, si Gray ang kasama ko maglakad nang tahakin naming napakagandang pagkakaayos ng El Nido. Payapa ang paghampas ng tubig sa dagat. May nakaarkong pabulaklak sa entrada. Gold white ang motif. Hiwalay ang lalaki sa babae. Nasa 150 ang guest namin kaya talagang saktong-sakto ang space para sa kanila. May mga kortinang naka-curve sa daraanan namin. Matapos nakahalo sa puting buhangin ang mga petals ng bulaklak. Naglalakad pa lang ako, nagpapalakpakan na sila. Mami, bakit po ang daming mga naka-block sa paligid? Ani Gray, patungkol sa mga gwardya ni Evan. Hindi kasi ordinaryong tao yung daddy mo anak, kaya matagal bago niya tayo nahanap dahil mga may kailangan siyang ayusin. Ibig sabihin hindi lang pumayaman si daddy, astig pa po siya. Alam ko po kasi ang mafia eh. Sila po yung mga gwapo na nakaka-inlove na karakter sa isang story, sabi ng classmate ko. Inosente nga ni Gray na nagpatawa sa akin. Hindi lang sa story anak, dahil nag-i-exist yung daddy mo. Kinikilig na saad ko dahil sa masayang pagkukwentuhan namin, mabilis naming narating ang aisle kung saan naroon ang gwapong lalaki na sinasabi ni Gray sa kwento. Daddy, this is the final moment. Pasahin niyo po kami ni Mami habang buhay. Bili ni Gray tsaka ngumiti. Lumapit si Miller para igiya pabalik si Gray sa upuan kahanay nila. Wala nang atrasan to. Ani Evan, tsaka hinawakan ng kamay ko. Humarap kami sa pari na naroon habang nakangiti. Mula sa seremonya hanggang sa pagpapalitan ng pangako at singsing, ang puso ko hindi nakaramdam kahit kaunting pagsisisi. Humayo kayo't magpakarami. Anunsyo ng pari matapos ang ilang minuto, kasabay ng masigabong palakpakan. Nagtatakbo si Gray sa amin nang matapos ang kasal. 3 kaming naglakad pabalik habang hinahagisan kami ng mga bulaklak. Napatigil kami nang matanaw ko ang paghikbi ni Gray. Anak, bakit? Alalang saad ko. Mariin siyang pumikit at saka umiling. May problema ba? Yumuko si Evan para maharap niyang mas maayos si Gray. Wala po daddy. Hanggang ngayon po kasi hindi pa din ako makapaniwala na makakasama na namin kayo ni Mami matapos ang mahabang panahon. Anak, kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ko kayo iiwan ng mami mo. Tumahan ka na. Itong naranasan mo, wag na wag mong ipaparana sa magiging anak mo dahil alam mo yung pakiramdam ng mawalan, hindi ba? Saad ni Evan, tumango naman si Gray. Kinarga ni Evan si Gray, tsaka kami nagpatuloy patungo sa venue. Naroon na silang lahat. Congrats, nakangiting ani Lexus. Salamat, ani Evan. Grabe, bilib na talaga ako sa'yo. Isipin mo, 7 taon ako naghintay samantala ikaw, bigla ka lang sumulpot, nabuntis mo na kaagad si Marie. Grabe ang katulisan na taglay mo, nakakahanga. Umiiling na ni Lexus. Ako na lang yata ang nahiya dahil sa pinag-uusapan nila. Pasado 11:00 na nang matapos ang party. Pinatulog ko na si Gray. Ako naman ay nag-aabang din sa pagpasok ni Evan. Kanina pa siya umiinom kasama ni Mr. Smith at Lexus. Bala ko na sana siyang sunduin sa ibaba. Nang pagbukas ko ng pinto, ay gwapo niyang muka ang sumalubong sa akin. Saan ka pupunta? Susunduin sana kita eh. At kang masyado sa honeymoon natin, ay 2 na nga yung anak natin. Sinong nagsabi sa'yo na atat ako? Hindi nga ako magpapatuhog dahil baka maging kambal pa yung susunod na anak mo. Di mas maganda. Aniya, tsaka hinawakan ng aking pulsuhan. Kakasabi ko lang na hindi, pero heto at sunod-sunuran na naman ako sa kanya. Kakaligo mo lang, talagang binasa mo yung tahong mo ah. Tawang aniya na ikinapula ng aking pisngi. Tigilan mo nga ako, tatayo na ako. Pagpapakipot ko pa, pero inalis na niya ang tali ng aking roba. Balot kami ng pawis matapos ang ginawa namin. Kapwa nakahilata kami sa kama at habol ang paghinga. Ma'am, Dad, dyan ako matutulog. Ani Gray mula sa labas. Binalot ko kaagad ang katawan ko ng roba kahit masasakit ang tuhod ko. Pinagbuksan ko siya. Nakabalot naman ng tuwalyang puti ang bewang ni Evan habang tatawa-tawa.
Napakamot kami ng ulo ni Evan dahil kamuntikan pa kaming mahuli ni Gray sa aming kalukuhan. Malaki ang pasasalamat ko. Bagaman nabuntis ako sa pagkadalaga, ay pinanagutan pa din naman ako ng lalaki na yun. Naging perpektong pamilya na nga ang dati, wasak na tahanan kung ituring ng iba, at dahil iyon sa pagbabalik ni Evan sa aking buhay.